Kulang pa ba ang pag-ibig ni Kristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Alvi Bustamante, Rose Zeng, and Susan Pendre. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the Son of God. Si Jesus, ang anak ng Diyos. To call Jesus the Son of God is to affirm His unique divine identity. He shares the very nature, authority, and mission of the Father. This title shows that Jesus is not merely sent by God, but belongs to God in an eternal relationship of love. His sonship highlights His role in revealing the Father, redeeming sinners, and reigning over all things with perfect righteousness. Nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay binautismuhan ni John the Baptist, ito po ang sinasabi sa Matthew 3:17. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Sinasabi ng isang tinig mula sa langit. Ito po ay tinig ng Diyos Ama. Ito ang minamahal kong anak. Sa Kanya ako lubos na nalulugod. Dito po sa Bible readings natin, maraming mga verses po dyan. Marami po dyan, kalahati po dyan ay patungkol sa Jesus the Son of God. Yung titulo ni Jesus Christ na anak ng Diyos, Son of God. Now, ako po, pag sinabing Son of God, ang pumapasok sa isip ko, si Jesus Christ, bago siya maging tao, magkatawan tao, kasama na niya ang Diyos Ama. So, yung Diyos Ama at Diyos Anak, magkasama na sila ever since. No? Walang simula at walang katapusan. Dito po sa Matthew chapter 3, sa baptism ni Jesus Christ, makikita pa natin yung banal na Espiritu. So, that's why we believe in one God, isa lang po ang Diyos, one God. Yung isang being ng Diyos na yon may tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. So, yung Trinity, sila po ay merong eternal relationship. Dito po sa teachings natin ngayon, the Father and the Son have eternal relationship. So, tandaan po natin, ilan ang Diyos? Isa lang. Huwag tayong malilito dyan, no? How many God? Just one. Deuteronomy chapter 6 verse 4. So, isa lang yung Diyos. Sa one being ng Diyos, merong tatlong persona. Sa tatlong persona ng Diyos, meron niyang communication, meron niyang love, meron niyang community. Kaya po hindi ako naniniwala sa ibang paniniwala na yung Diyos, isa lang yung persona, no? Kasi nga, paano magkakaroon ng love kung before all things, solo ka lang? Asan yung love doon, no? How can you love when you are all alone, no? Kaya po hindi ako naniniwala sa ibang mga katuruan ng mga, sa ibang religion, meron lang silang isang Diyos, mono, isa lang, isang persona. Tayo po, naniniwala sa Bible, we believe in the Father, Son, and Holy Spirit. Tatlong persona sa isang Diyos. Now, yung Father and Son, they have eternal relationship. Merong pagmamahalan between the Son, the Father, and the Spirit. Now, yung eternal relationship po na yon, alam niyo po ba, yun yung gustong i-share sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Gusto niyang ibalik yung tao sa original na disenyo ng Diyos, Genesis chapter 1, na may relasyon sa Diyos. So, makikita natin sa puso ng Diyos, gusto niya talaga relationship. Very relational yung Diyos. Gusto niya relasyon sa iyo at sa akin. Kaya I don't think God is very religious. I don't think God cares about religious or religiosity. What God cares about is relationship. Relational yung Diyos. So the Father and the Son have eternal relationship. Point number 2, the Father
loves the Son with perfect love. Yung Ama, mahal ang anak ng perpektong pag-ibig. Ganon din ang pagmamahal ng anak sa Ama, ganon din ang pagmamahal ng Ama ng anak sa Espiritu, at ganon ang pagmamahal ng Espiritu at anak sa Ama. Merong perfect love sa community ng Trinity. I hope na natin yung devotion natin yan. Madali lang naman yung devotion natin. Seminary edition kasi to, by the way, next year. I hope buhay pa ako noon, no? Yung devotion natin ay ayun. A-announce ko na lang pag malapit na. So, ito po yung mind blown sa akin. Yung talagang sumasabog yung utak ko pag iniisip ko po talaga to. May sinabi si Jesus Christ sa John chapter 15 verse 9 na mind-blowing. Talagang, is this real? Parang, wow! Sabi po ni Jesus, as the Father has loved me, so have I loved you. Kung tatanungin po natin yung Diyos Ama, sino ba yung mahal na mahal mo talaga? Sasabihin ng Diyos Ama, si Jesus, yan yung minamahal ko. Sabi niya nga rito sa Matthew 3:17, habang binabaptize si Jesus, hindi nakatiis yung Diyos Ama, napasalita pa siya eh. Sabi niya, this is my Son, whom I love, with whom I am well pleased. So mahal na mahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, with perfect love. Perfect love. Hindi natin kayang imagine yung lawak, yung lalim, yung taas, yung laki ng pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak. But we know for sure na mahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Now, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, as the Father has loved me. Kung gaano kalaki at lawak ang pagmamahal ng Diyos Ama sa akin, ganon ko kayo minamahal. Mga kapatid, perfect love yun. Perfect love. Kaya nga po, dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo sa atin ay perfect, you cannot do anything. Wala kang kayang gawin. You cannot do anything to diminish the love of Jesus for you. Wala kang kayang gawin. You cannot do anything to increase the love of Jesus for you. Hindi mo kayang mag-perform para madagdagan yung pagmamahal ni Jesus sa iyo. Hindi mo rin there's no amount of sin that you can do to decrease the love of Jesus for you. Wala kang kayang gawing kasalanan na masasabi mo na, uy, nabawasan yung pag-ibig ng Diyos sa akin kasi nakagawa ko ng kasalanan. Walang ganun eh. Because the love of God for you is perfect. Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, as the Father has loved me, that's the basis, that's the measurement, so have I loved you. Kaya po yung point number 3 natin, the Son loves us with the same measure of love. Minamahal tayo ng Panginoong Jesucristo kapareho nung measurement ng pagmamahal ng Diyos Ama sa Kanya. The Father loves the Son with perfect love and the Son loves us with the same measure of love. Kaya hindi mo kayang bawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo eh. Kaya ang tawag doon ay security. Minsan sa mga partners, asawa natin, no, hindi tayo secure. Lagi tayong insecure kasi baka mamaya may nagawa akong mali na nabawasan yung pag-ibig niya sa akin, no? Sa boyfriend mo, girlfriend mo, minsan lagi kang papogi, paganda, laging piniplease mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, lahat ginagawa yung best mo para mahalin ka niya. Pero ang pag-ibig ng Panginoon hindi ganoon eh. Mahal ka niya, period. At wala kang kayang gawin para bawasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At wala ka rin kayang gawin para dagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin because God's love for us is perfect. Kaya meron tayong tinatawag na security. Sa pag-ibig ni Kristo, secure ka. Sa pag-ibig ni Kristo, meron kang kapanatagan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya po sa application natin, number 1, remain in the love of Christ. Kaya po sabi rito, as the Father has loved me, so have I loved you. Lalayo ka pa ba? Kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman na minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Do you have any other option
Lalayo ka pa ba sa ating Panginoong Jesucristo kung merong ganitong pag-ibig ang Panginoon sa atin? Sabi ni Jesus Christ, abide in me, manatili kayo sa aking pagmamahal. Alam niyo po, yung pagmamahal ng Panginoon, steady yan. Hindi naman nawawala yan. Kaso yung experience natin ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, yun yung sometimes di natin na-feel, di natin nararamdaman kasi nga nagpapakalayo-layo tayo sa Kanya. Sometimes pinapamuhay natin imbis na buhay ni Kristo, buhay ng dati nating pamumuhay, yung makasalanan nating pamumuhay. Of course, pag pinamuhay mo yung dati mong buhay, yung dati mong masamang ugali, masamang gawain, magsasuffer ka just because of that. Kasi dati mong pamumuhay yan eh. Alam mo na yung consequence yan, mapapahama ka lang dyan eh. Kaya minsan, para tayong naglalayas ba? Naglalayas tayo sa pag-ibig ng Panginoon, tapos pinipili natin yung sarili nating mga gawi, sarili nating mga gustuhan, tapos napapahamak tayo. Tapos doon tayo napapatanong na, Lord, mahal mo ba ako? Di ba? Hindi natin alam na kagagawan lang pala natin mga nangyari sa buhay natin. Yung pagmamahal ng Diyos, steady yan, di nagbabago. Ang nagbabago tayo. At minsan lumalayo tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, remain in the love of Christ. Remain in my love. Pangalawa po, reflect on the love He displayed on the cross. Minsan pag feeling mo, hindi ka na mahal ni Lord, kung feeling mo lang yon, balik ka dun sa krus ng Kalbaryo. Sabihin mo kay Jesus, Lord, di mo na ako mahal. Never mong masasabi yun eh. Once you reflect on the cross, you see how much Jesus Christ has sacrificed for us. Makikita mo yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po dito sa John chapter 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. 1 John chapter 3 verse 16, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. So this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. So balik lang tayo sa krus ng Kalbaryo. No? Kung gusto mong ma-refresh ng pag-ibig ng Panginoon, just revisit the cross of Christ. Pangatlo po, remember that love, nothing else truly matters. Remember that love, the love of Jesus Christ that you witnessed on the cross. Remember that love and nothing else truly matters. Na ibig sabihin nito, pag nakita mo ang Panginoon Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, nakita mo yung pag-ibig niya para sa iyo. Lahat ng mga prayer request mo, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, bigyan mo ako ng bahay, Lord, pagalingin niyo ako, Lord, pagtagumpayin niyo ako sa nothing matters. Bakit? Pinakita niya sa iyo yung ganung pag-ibig, kulang pa ba yun? Alam niyo mga kapatid, kahit nga lahat ng prayer request natin, hindi sagutin ng Panginoon eh. Basta, alam lang natin, minahal tayo ng Panginoong Jesucristo, Jesus died for us, that should be enough. Paano kung maging mahirap ka lang dito sa mundo? Paano kung bigo yung negosyo mo? Paano kung lahat ng ginagawa mo nauuwi sa pagkabigo? Hindi ka sinasagot ng Diyos sa mga prayer request mo. Nothing matters. It doesn't matter. What matters is the love of Christ. Minahal ka na niya. Pinakita niya yun sa krus ng Kalbaryo. Meron pa bang mas mahalaga doon? Meron ka bang prayer request na pag hindi sinagot ng Panginoon, magtatampo ka? Meron ka pa bang prayer request na pag hindi sinagot ni Lord, parang sasabihin mo, Lord, di mo na ako mahal. You don't care, Lord. Meron pa ba? Kahit nga may sakit tayo, malubhang karamdaman at hindi sagutin ng Panginoon yung prayer request natin na pagalingin tayo, it doesn't matter eh. Kasi Jesus gave Himself for us. Meron pa ba mas mahalaga doon? You have eternal life because of the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Meron pa bang mas mahalaga doon? Para po sa ating discussion, why is Jesus' love more than enough? Let us pray. Father, thank you for revealing the glory of your Son to us. Jesus loves me just as much you have loved Him. In this truth overwhelms me.
Thank you that I am not forgotten. I am loved. There's nothing I can do to make you love me less. And nothing I can do to make you love me more. For your love is perfect. It neither increases nor diminishes. It remains forever. I am secure in your love. Thank you. Teach me to love you with all my heart, soul, mind, and strength. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Mila. Ate Mila, hello sa iyo. Salamat kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.